na sa'yo ng pain, ano nyo lang yan, okay lang yan, dadaanan nyo yan, pero huwag nyo tatambayan, di ba sabi niya. Dadaanan nyo yan, malalampasan nyo din yan. Pray lang tayo kay Lord na bigyan tayo lakas ng loob na pagtagumpayan lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, lalo na yan sa pagmamahal. Kasi syempre talagang pag nagmahal ka talaga, talagang hindi naman pwedeng hindi ka masasaktan dahil yung taong minahal mo, yan din yung makakasakit sa'yo, di ba? Kasi once na nagmahal tayo at nakagawa sila ng bagay na mali, masasaktan talaga tayo. So, yun lang po, basta pray lang po tayo at wag natin madaliin kasi hindi naman kailangan madaliin yan, nakaka-move on din tayo. Find comfort in knowing that this feeling will pass and that there is light in the end of the tunnel. O diba? English. Charot. Basta ayun, sabi nga sa Word of God, sabi nga sa Romans 8:18 na the pain that you've been feeling can compare to the joy that's coming. Diba? Napakagandang Bible verse dyan. Yung pain na nararanasan natin ay hindi matutumbasan niya ng kagalakan, kaluwalhatian na mararanasan natin in the future na ibibigay sa atin ng Panginoon. And that God is preparing you for something better. Kaya, trust the process and higit sa lahat, you just have to trust the one and only God, our Creator. Kasi siya lang talaga yung makakapunan ng lahat ng pangangailangan natin. Sa Kanya tayo makakahanap ng kapahingahan talaga, ng peace of mind. Kasi kahit na may mahal ka nga sa buhay, may love life ka nga, wala ka namang Lord sa buhay mo. Wala din. Parang may kulang talaga. Hindi parang, talagang may kulang. Kaya dapat kapag nagmahal tayo, may partner tayo, nag-asawa tayo, si God dapat yung center ng relationship natin, pagsasama natin. Siya talaga. Talagang totoo talaga yan. Solid talaga pag si Lord yung center ng pagsasama niyo. The best talaga, the best. So, ayun na nga, kaya sa mga taong nakakaranas ng pain, nasasaktan ngayon dahil sa love, okay lang yan. Talagang pagdadaanan talaga natin yan. Pero, hintayin lang natin yung time na maghintay at makakamtan din natin yung pagmamahal na gusto natin. Bibigay din yan ni Lord. Just pray lang always, okay? Huwag susuko, kumbaga sabi nga, padayon lang. Kaya, tiwala lang talaga kay God. And syempre po, iwasan natin maging bitter sa ex natin. Kasi syempre, minahal din naman natin yun. Minahal din naman nila tayo. Or kahit naniloko tayo, diba? Naging maganda naman yung memories natin. May masayang memories naman tayo sa kanila. So, iwasan na lang natin na siraan sila sa ibang tao, lalo na sa social media. Kasi sa panahon ngayon, diba? Dami na talagang pwede mong i-post sa social media, ipahiya yung isang tao. Yun yung iwasan natin kasi. Parang, ano din yun sa atin eh. Tayo din yung mapapahiya once na ginawa natin yun. Kasi syempre, naging ex natin sila, diba? Tapos, porket naghiwalay kayo, sisiraan mo. Tsaka hindi naman kasi tama yun. So, yun